Happy New Year, everyone. My New Life Tondo family, such a great honor and a privilege na mabati kayo ng bagong taon. Bagong buhay, bagong isip, bago lahat. Saan nga ba magandang mag-start ng bago? Of course, wala nang iba, but a fresh start with God. Let me start with this verse in Philippians chapter 3, verse 13 to 14. Forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me, a heavenward in Christ Jesus. I want to talk about three things, sa bagong taong ito. Reflection, renewal, resolution. Tatlong bagay na magpapabago ng ating, hindi ng taon. Kasi ang taon, kahit naman di nyo baguhin, magbabago talaga eh. Ang kalendaryo, kahit hindi mo intayin magbabago talaga eh. Minsan, ang hindi nagbabago, tayo, ang tao. Because wala namang tayong ibang options actually kundi mabago. At magbago for a better person, a better self. Paano nga ba magandang tignan ang bagong taon? Dati akala ko palagi na lang dapat tutunguhin yung pag-move on, pag-move forward. But I realize, bago ka maka-move forward, may isang bagay na dapat i-require natin yung ating sarili. Alam nyo kung ano? Hindi yung tignan yung nasa unahan. Pero naisip ba natin tignan yung nasa likod? Na bago nating iwan, magandang tanawin din. Tanawin ang alin? Una, we need to look back with gratitude. Pag tinignan natin yung mga nakaraang taon na nangyari sa buhay natin, hindi lang natin titignan na, ay salamat, nakaraos din yung taon ng 2024. Tinitignan natin siya, hindi bilang isang parabang yung makahinga lang, kundi tinitignan natin yung taon ng 2024, taon na kung saan ang dami-dami pala nating pwedeng pasalamatan. Hindi lang tuwing Thanksgiving noong December 15 na ginawa natin, pero itong buong 2024 na binigay sa atin. Why don't you reflect on this past 2024 sa buhay nyo? Of the blessing, of the learnings, and of the challenges. Balikan natin lahat ng mga blessing na dumating. Pasalamatin natin ang Diyos sa part na yan. Pero balikan din natin yung mga lessons na natutunan natin sa buong taon ng 2024. Then pasalamatan natin ang Diyos. Pero hindi kaya maganda rin pasalamatan ng Panginoon pag sinimula nating tignan yung mga challenges na nakalagpas sa buhay natin. Ito yung perfect time para i-acknowledge na ang Diyos ang pinakamagandang nangyari sa buong 2024. At siya rin ang pinakamagandang mangyayari sa taong 2025. Yung bang ina-acknowledge natin yung God's faithfulness in every season. Nung nakaraang panahon, at itong dadating na panahon ng buhay natin. Siguro, pinakamaganda, hindi lang magpasalamat, pero gaya ng binasa natin, let go of all those regrets and failures by seeking God's forgiveness. Pinatawad na tayo ng Panginoon, pero hanggat di tayo nagiging aware na pinatawad tayo sa pamagitan ng paghingi ng sorry sa Kanya at sa mga taong nabigyan natin ng sama ng loob o nakapagbigay ng sama ng loob sa atin, siguro isa rin yan sa reflections na magandang hanapin. My family sa New Life Tondo, ini-encourage ko kayo na balik tanaw tayo. Hindi para sisihin ang sarili o sisihin ang iba. Pero magbabalik tanaw tayo sa buong taon ng 2024. Look what the Lord has done. Sobrang daming pagpapasalamatan. Pangalawang na pagtutuunan natin ng taon tong 2025, renewal. Talagang ang pag-renew sa totoo lang, di yan kusang dadating. Sinasadya yan. Magugulat ka na lang, expired na yung lisensya mo kung di mo sasadyaing i-renew. Magugulat ka na lang, expired na yung gamot kung di mo sasadyaing tignan. So yung pag-renew, maging sa relationship, sa sarili, sa kahit anong bagay sa buhay natin, kailangan niyang intentional. Sinasadya. Isaiah 43 verse 18 to 19, sabi doon, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. May gagawing maganda ang Panginoon sa buhay natin ngayong 2025. But we need to realize na kailangan nating i-renew yung isip natin. Kasi kung hindi, masasanay ka na mga magandang nangyari nung 2024, baka mamaya asahan mong yun uli ang mangyayari ngayon to 2025. Lalo tayo madidisappoint. Laging may fresh mana. Palaging may new beginning. Palaging may mga panibagong dadating. Kung na-enjoy mo yung 2024 ng sobra, i-enjoyin mo yung 2025 ng todo na masigit sa sobrang mga naranasan natin sa buhay natin. Alam mo, isang bagay na specialized ni Lord, hindi yung isumbat sa atin yung mali,
kundi yung ipakita sa atin yung panibagong araw, oras, panibagong ikaw, panibagong buhay. God specializes in new beginnings. Don't let the past define your future. Don't let other people from your past define who you are going to be together with the new people na dadali ng Panginoon sa buhay mo. Simulan natin isurrender lahat ng worries, uncertainties, doubts, failures, unbelief, lahat ng mga bagay na ito. Let's start again. Na i-renew yung mind natin. Kasi kung di magbabago ang isip, kahit magbago pa ang taon, baka mas maging worse lang tayo sa mga nakaraang taon ng buhay natin. So again, it's a new mind. Kaya nga madalas sinasabi ko, hindi Happy New Year, Happy New Mind. Ang unang binabago talaga yung isip natin. Ito yung pangatlong gusto kong pag-usapan natin. Resolutions. Dati parang iniiwasan ko itong salitang ito, resolution, kasi nakita natin, di ba, ang dami-dami ng mga tao talaga ang naggagawa ng resolution sa kanilang mga diet, sa kanilang mga habits, sa kanilang mga gagawin, taon-taon. Pero maraming mga nasasaktan, nabibigo. Why? Because the resolutions that they are talking about, it's about the solution that they are thinking about of themselves. Hindi yun ang resolution na iisip ko na gagawin natin ngayong 2025. Yung resolution na iisipin nyo, yung solusyon na ibinigay niya, kaya nga Ang ibig sabihin ng again, inulit lang, may solusyon na talaga bago pa nating maisip. Di lang natin ina-apply. May sagot na talaga sa lahat ng mga problema. Di lang natin pa nakukuha, nakikita, or ina-apply. Yung solusyon na kay Kristo na. Yung solusyon nasa Diyos na, sa kanyang pagmamahal at sa kanyang mga plano. Pero ang problema, minsan, hindi natin yun niyayakap. Hindi natin yun inaayunan or nilalakaran. Kaya alam nyo, sabi na isa sa pinakamatalinong tao na buhay, sa Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Ibig sabihin, kung meron solution tayong gagawin, hindi lang para sa sarili natin, but align your goal with God's will. Align your plans with God's way. Align your dreams sa mga plano na gustong gawin ng Diyos sa buhay natin. I suggest with you, focus on spiritual growth. Focus on your prayers. Focus on attending churches, listening to the Word. Why? Kasi ito yung mga moment na kung saan nawawala yung sentro sa sarili mo, kundi sa Kanya na may kayang masigit na gawin sa buhay natin. Very important, yung tatlong yan. Pag nagre-resolution tayo, huwag niyong iisipin na magsisimula sa desisyon natin, magsisimula sa desire natin, o magsisimula sa mga bagay na puro sa sarili natin. Always remember, kaya nga resolution, nauna lahat ito kay God. Sabi ng Philippians 1:6, He began a good work in us, He's faithful to complete it. So, ibig sabihin, siya ang first and last, siya ang beginning and end, siya ang alpha and omega. Sisimulan natin ang taong ito sa solusyong available na, coming from Christ Jesus. Sisimulan natin ang taong ito nang hindi lugo-lugo, nang hindi ligaw, nang hindi prepared or hindi nakaplano. Kumbaga, parang itong taong itong 2025, it is going to be a year kung saan mas magiging excited tayo kaysa nung last year. Mas magiging purposefully, mas magiging, ikaw ba yung tao na hindi lang faith, kundi planned. For I do believe that the greatest act of faith is planning. Itong 2025 ng taon natin na binigay ni Lord sa buhay natin. Mamaya, by the way, bago matapos ang video na ito, aabangan nyo. Lagi naman to, di ba, taon-taon, sinasabi natin yung mga year na binibigay sa atin, Lord. So, abangan ninyo. Yung mangyayari na word ni Lord para sa taong 2025. Ano iyon? And by the way, bago ko makalimutan, itong taong ito, wag nyo kagad maisip na dapat ang taong ito hindi, kasi minsan meron tayong mga inaasahan na dapat mangyari. Meron tayong mga inaasahan na dapat hindi na mangyari. You know what? Kung ilalagay lang natin yung taon, at i-recognize natin na ang taong ito ay taon ng Diyos sa buhay natin, hindi naman magiging nakakatakot yung 2025. Hindi rin mas nagiging nakakapangamba kasi parang di mo alam ang mangyayari. That's why we are reflecting. What happened from the past. That is why we are renewing, and that is why we are going back to what solution He did. Kaya meron tayong resolution. Ibig sabihin,
yung taong 2025 hindi nakadepende sa'yo. Nakadepende na kaagad sa Diyos kung saan gagawa tayo ng mga desisyon, mga plano na naka-inline na sa plano ng Panginoon sa buhay natin. Bibitinin ko kayo ng konti itong 2025. Dahil as I have so many things actually I would like to share, to preach, i-pour out sa inyo, hindi dito sa online. But I really want to see all of you face to face, heart to heart, yung bang maipo-pour out ko ng totoo kung ano talaga yung piniprepare ng Panginoon ngayong 2025. Kaya bitinin ko kayo ng konti. Ayoko namang mauna pa ako sa sarili kong mga I don't want to go ahead of myself na masabi ko na ngayon sa online. Gusto ko yung nakikita ko yung reactions nyo, gusto ko nakikita ko yung tawanan, yung iyakan, yung palakpakan, yung mga bagay na as a family ngayong 2025. So, sasadyain kong huwag tapusin ito. Sasadyain ko talaga na paigsiin, bitinin kayo, because the Lord is already prepared, laid down the best of His year para sa New Life Tondo ngayong 2025. So, wag na wag ninyong imimiss yung service natin sa January 5. Mawala na yung inyong iba pang mga lakad, wag lang yung 5th of January, yung A5 ng January, kasi that is where we are going to declare the word of the Lord for New Life Tondo ngayong 2025. Let me pray for everyone. Every head bow, every eyes closed, and let me pray for all of you. Lord, thank you sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Salamat kasi panibagong taon, panibagong pag-asa, panibagong biyaya, panibagong grasya ang nag-aabang sa amin. Sinundan kami ng mga pagpapala nung nakaraan. Inaabangan naman kami ng mga biyaya mo ngayong papasok na taon. Kaya tama ang sabi ni David, lagi ang presensya mo ay laging nasa sa Kanya. Saan siya pupunta, kung saan wala ka, walang lugar noon because you are an omnipresent God. Kaya salamat po to all those people that are watching right now. Thank you for healing. Thank you for health. Thank you for provisions. Thank you for miracles. Thank you, Lord, sa lahat ng mga napakagandang mga Pasko na dumaan, New Year celebrations, yung mga gathering ng bawat family noong mga nakaraang araw, Lord, sa buhay nila. Salamat po at sobra, Lord, uhaw at gutom kami na mga bagay na gagawin, sasabihin at ipinagpaon naman sa amin ngayong 2025. We continue to offer our lives to you, Lord, our family, our time, our resources, our worries, our cares, everything, Lord, that is in us, ino-offer namin sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Lord. Ikaw ang sentro ng buhay namin ngayong 2025. Thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen.